tayong magiging tarakli. Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Congressman Zaldico na umuwi sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Sa isang bagong post sa kanyang social media, idinetalye ni Ko ang umano'y mga hinatid na bilyon-bilyong pisong halaga ng pera para umano sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi si Tina Panganiban Perez. Naglabas ng bagong video sa kanyang social media page si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dito, muli niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, kauupo lang niya bilang House Committee on Appropriations Chair nang nakatanggap na siya ng utos mula kay Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Sa hiwalay na post, ipinakita naman ni Ko ang mga litrato na anyay listahan ng mga delivery ng mali-maletang pera para anya sa Pangulo at kay Romualdez. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, yun naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Umabot daw sa mahigit 55 billion pesos ang naihatid niya sa bahay ni Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hinihinga namin ang pahayag ang Malacanang kaugnay ng bagong video na ito ni Ko. Pero sa isang press con kanina, hinamon ni Pangulong Marcos si Ko na umuwi na lang sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Sinusubukan din namin makuna ng pahayag sina Romualdez at Cadiz kaugnay ng bagong video ni Ko. Sina Navotas City Representative Toby Tiangco, naniniwalang walang kinalaman sa isyu sa budget ang Pangulo. Nasaksihan daw niya kung paano sitahin ni Pangulong Marcos si Romualdez dahil umano sa pagkuha ng pondo. Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsan ang Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez, no? At sinabi na kayo ni Zaldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship project. Isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Zaldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Sabi ni Tiangco na pag-alaman niya kalaunan na nag-alit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez
na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Pinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon. Noong isang linggo, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Department of Public Works and Highways o DPWH na kasuhan ng plunder, graft at direct bribery sina Romualdez, Co at iba pa. Sa referral ng ICI, sinabi nitong isinumite nila ito nang walang findings o konklusyon na guilty o may pananagutan si Romualdez. Bagay na binigyang diin ng kampo ni Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Dati nang itinanggi ni Romualdez na kumita siya mula sa flood control projects. Isinumite naman ng PNP-CIDG sa ICI ang halos 100 kahon ng ebidensya at dokumento galing sa kanilang investigasyon sa 28 flood control projects mula sa Region 1 hanggang Region 9. Once po talagang determined as ghost projects, we will refer the matter like what we do in the previous ones. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Kinansela na ang pasaporte ni na dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at 3 iba pa. Ayon po sa Department of Justice, ipinag-utos yan ng Pasig City Regional Trial Court kung saan nahaharap sina Roque at Ong sa kasong human trafficking kaugnay sa illegal na pogo sa Pampanga. Inaprubahan din ng korte ang whole departure order laban kay Ong at 25 pang akusado. Sa isang video na inilabas online, sinabi ni Roque na maghain siya ng motion for reconsideration dahil sa tingin niya, mali ang naging basehan sa desisyon ng korte. Bumalta si Pangulong Bongbong Marcos sa akusasyon ni Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano ang First Family. Sabi ng Pangulo, hindi niya kapatid ang napanood ng publiko sa telebisyon. Ang hamon naman ni Senadora Marcos sa Pangulo, patunayang siya ay mali. Saksi si Van Mayrina. The lady that you see talking on TV is not my sister. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang that tanungin is- siya that- tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na nagda-drug siya. Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about him. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo, agad sumagot si Senadora Amy sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay hirit na kung ano-ano nang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal.
Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. We understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sent me na because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagdulot ng baha at pagkasira ng bahay sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang bagyong Verbena bago pa man ito maglandfall kaninang hapon sa Bayabas, Surigao del Sur. Naghahanda naman ang iba pang posibleng daanan ng bagyo. At mula sa Liloan, Cebu, saksi live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Pia, puspusan ang sinasagawang preemptive evacuation ng iba't ibang mga local government units dito sa Metro Cebu na grabing nasalanta. Bunsod ito ng posibleng epekto ng bagyong Verbena. Bago pa man makapag-landfall ang bagyong Verbena kaninang hapon, winasak at tinangay ng baha ang bahay na yan sa Butuan City, Agusan del Norte. Sa barangay Bitan-Agan hanggang tuhod ang baha, kaya kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente. Paghupa ng baha, tumambad ang pinsalang iniwan nito. Nagkalat ang mga nasirang bahay, pati ang mga yupi-yuping yero. Gidawat na lang yun ako, sir, at least na butang raman, makita raman siguro, pero pasalamat lang po ko kaya ang ako mga kadugo, walay mga kinabuhi na nakalas. Ayon sa punong barangay, lumikas sa lumang barangay hall at elementary school ang mga apektadong residente. Nagbigay na rin daw sila ng paunang tulong tulad ng bigas at makakain. Sa Cagdianao, humahampas ang malakas na hangin. Sa bayan ng Bayabas sa Surigao del Sur, kung saan naglandfall ang bagyo kaninang hapon, nagpulong na rin ang Bayabas LGU, MDRRMC at mga chairman ng mga barangay. Sa El Salvador City, Misamis Oriental, halos mag-zero visibility kaninang umaga dahil sa ulan. 22 lungsod sa probinsya ang nagdeklara ng suspensyon ng klase. Lubog naman sa baha ang sakahang ito sa Gihulngan City, Negros Oriental. Umapaw naman ang Bateria River, kaya pinasok ng tubig ang ilang bahay sa barangay Poblasyon. Agad inilikas ang mga residenteng nakatira roon. Dahil sa lakas ng ulan, suspendido ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa buong Negros Island region. Halos mag-zero visibility sa ilang bahagi ng Giwan, Eastern Samar dahil sa lakas ng ulan. Mahigpit na nakabantay sa mga coastal barangay ang LGU. Sa Mandaue City, naghanda na ang lokal na pamahalaan at maagang nagsagawa ng preemptive evacuation para sa mga residente. Ang mga nakatira malapit sa ilog, kusa nang lumikas. Akong gikuyawan, ako rin pamilya. Oo. Luwas eh. Butang na ako sa luwas nga kan ba. Alag. Ako rin magkulit ng mga gamit ito. Maaga na rin pinalikas ang ilang taga Cebu City. At kung kinakailangan, ay magpapatupad daw sila ng forced evacuation. Kaya mo magigisulti sa atong mayor, ipaniguro gyud nga luwas ang atong mga katawan, na dili na masubli ang nahitabo yatong bagyong Tino. Kinansila na rin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat, palabas at papuntang Cebu City Port. Sa tala ng PCG District, Central Visayas, stranded ang mahigit 400 pasahero. Iya dito sa bayan ng Liloan na isa rin sa nakaranas ng grabing epekto sa kasagsagan ng bagyong Tino. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang pagdating ng ilang mga residente dito sa evacuation center na inaming may trauma pa silang naranasan nung bagyong Tino. Kaya't ngayon, gusto nila silang makasiguro at nilisan pansamantala ang kanilang mga bahay. Live mula dito sa Liloan, Cebu, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Magdadala ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa ang bagyong Verbena. Sa ngayon, signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern at Central portions ng Palawan, kasama na ang Calamian, Puyo at
Cagayancillo Islands, pati na ang mainland Masbate. Signal number 1 rin sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Gayon din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon, hilagang bahagi ng Misamis Occidental at hilagang bahagi ng Zamboanga del Norte. Huling namataan ng bagyo sa karagatang bahagi ng Mambadyao, Camiguin. Base sa forecast track ng Pag-asa, matapos dumaan sa Caraga Region ay sunod nitong tutumbukin ang Visayas at hilagang bahagi ng Palawan. At pagsapit ng Miyerkules, posibleng nasa West Philippine Sea na ito at maaaring makalabas na sa PAR sa Huwebes. Bukod po sa bagyo, nagdadala rin ng pag-ulan sa bansa ang shear line at amihan. Nakakulong na sa Quezon City Jail ang 6 sa 8 na arestong kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldy Co. 8 ang hinahanap pa, kabilang na si Co. At kanina isinilbi ang warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista sa Pasig City kung saan may mga nakitang vault at maleta. Saksi si Marisol Abduraman. Natatakpan ng puting lona ang buong bako ng bahay na ito ni dating Congressman Zaldy Co sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Sa kalsada naman sa labas lang ng gate, nakalapag ang ilang kahon at bag. Ipinakita ng abogado ni Co sa mga pulis ang lamang mga relo ng isang kahon. Ang iba, hindi na binuksan. Nagtungo roon ang NBI at PNP-CIDG bago magtanghali para isilbi ang arrest warrant laban kay Co. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, at 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Saldi Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok pati mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang na vault pero hindi binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya ng naging usapan sa mga abogado ni Zaldy Co. Walang search as usual na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Marami pang mga kahon ang nasa living room. May mga paintings din, pati mga crates, bags at personal na gamit. Mga maletang iba't iba ang laki naman ang nasa loob ng mga pinasok na kwarto. May mga vault din na iba't iba ang laki. Nakabukas ang iba. At sa isang kwarto pa, makikita rin ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman pong untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process. This is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Co kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Co. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving of... No, hindi naman... We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. Nitong Sabado, pinuntahan ng mga pulis sa Taguig ang unit ni Co sa isang luxury condominium pero wala silang inabutan doon. Nung Biyernes, inilabas ng Sandigan Bayan 5th, 6th at 7th Division ang warrant of arrest laban kay Co at 15 iba pa. Kaugnay sa umano'y substandard na 289 million peso road deck projects sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Kahapon naman naaresto sa isang bahay sa Quezon City ang isa sa mga akusadong si Dennis Abagon.
OIC Chief ng DPWH Mimaropa, Planning and Design Division. Hindi pinangalanan ni Abagon kung sino ang may-ari ng bahay, pero kinumpirma ni DILG Secretary John V. Cremulya na pagmamay-ari ito ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden, Sa panayam ng GMA Integrated News kay Bansod Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Merano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero anya, pinapaupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay pahintulot na pasukin ang bahay. Kasama ni Abagon, iniharap sa sandigan kanina ang 7 pang naaresto at sumukong mga opisyal at dating opisyal ng DPWH. Sina dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, mga assistant at regional director na sina Jean, Ryan Altea at Ruben Santos, mga division chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, project engineer na si Felizardo Casuno at accountant na si Lerma Caico. Una silang iniharap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Pero non-bailable ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division dahil sa higit 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Hindi kasama sa kasong malversation si Calvo, kaya tanging siya lang ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos iharap sa korte. 3:36 ng hapon ipinasok sa Quezon City Jail Facility sina Abagon, Pacanan, Casuno, Serrano, Santos at Altea. Sumailalim sila sa pagkuha ng mugshots at personal nilang impormasyon at medical check-up. Sabi ni Remulya, sama-sama sa isang kulungan ang 6 at walang special treatment. wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, kaya si Caico ay ididetine sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. 8 akusado ang hinahanap pa kabilang si Zaldico. Isang at-large na yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So baka mahanap na natin anytime soon. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman. Within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angeline Alcazar, ang president at chairperson ng board of director ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang treasurer ng SunWest. Sinasabi na sa Jordan naman si Montrexis Tamayo ng DPWH. Ayon sa DILG, 3 sa mga akusadong nasa abroad ang nagpahayag sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na sila'y susuko. Binigyan sila ni Remulya na hanggang Huwebes para iharap ang sarili sa mga otoridad. Alam namin kung nasaan sila. Alam namin kung anong address nila abroad. Nakita na lahat. There's no use hiding. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may mga nagbabalak na pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng civilian-military junta. Paglilinaw naman ng trillion peso March movement, hindi po kasama sa kanilang ipapanawagan sa malawakang kilos protesta sa linggo ang pagpapabagsak sa gobyerno. Saksi si Jonathan Andal. Pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa katiwalian, pagbabalik ng ninakaw sa kaban ng bayan at pagpasa ng batas laban sa political dynasty. Yan daw ang mga pangunahing panawagan ng trillion peso March movement sa darating na linggo, November 30. Ang kailangan ay malalim at pangmatagalang pagsugpo sa korupsyon. Ang mamamayan ay tuloy-tuloy ding dapat na pagsusuri at pagmamatyan sa flood control at infrastructure projects. Aprobado na ng Quezon City LGU ang permit para sa malawakang kilos protesta na inaasahang dadaluhan ng di bababa sa 120,000 na mga individual.
Patuloy rin daw ang koordinasyon nila maging sa QCPD. Bili ng grupo sa mga lalahok magsuot ng puti-puting ribbon at gumamit ng transparent bag para mas madali ang security check. Kung may sasakyan, pwede itong iparada sa Green Hills o Ortigas, saka maglakad sa People Power Monument o sa Cubao o Ayala at sumakay na lang ng MRT. Ang gusto po natin mangyari this time around ay sa tapisana ng People Power Monument yung magiging entablado natin dahil para kita po sa lahat. Kasi nakita naman po natin sa dami ng tao noong September 21, umabot po ng EDSA, hindi lang White Plains yung na-occupy na espasyo para kita po sa lahat ng dadalo. Sana wala ng Part 3. Pero kung kinakailangan ng Part 3, handa tayong... Isang linggo bago ang malawakang kilos protestas, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may mga nagbabalak pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng civilian-military junta. Inalok pa nga raw siya na sumali rito. Sa akin nga may nag-uudyok at gusto civil-military junta. May mga nag-message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Dineded ba ko nga eh. Dahil? Kasi meron pa nga offer na maging part ako ng junta eh, ng council eh. Kaya nga dinededma ko eh. Ang civil-military junta ay isang pamahalaang pinapatakbo ng pinagsamang grupo ng mga sibilyan at opisyal ng militar matapos mapatalsik o mapalitan ng namamahalang administrasyon. Pero sabi ni Lacson, wala namang kumukontak sa kanyang aktibong sundalo at pulis na gustong sumali sa junta. Yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos mas yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Sabi ni Lacson, natanggap niya ang alok na maging bahagi ng junta bago ang rally ng INC o Iglesia ni Cristo noong nakaraang weekend at mas umugong ng lumutang ang video ni Zaldico. Kaya tingin niya may nagkukumpas sa mga nangyayari. Mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Pero sino kaya ang mga nagkukumpas sa mga ito? Yung mga groups na interested, mga partisan, meron talagang obvious na moves na i-overthrow na. Sabi ni Lacson, bagamat dapat magpatuloy ang galit ng publiko sa katiwalian sa likod ng maanumalyang flood control projects, hindi ito dapat humantong sa paglabag sa konstitusyon. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, hindi niya ito susuportahan dahil hindi makabubuti ang civil-military junta. It will be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Paglilinaw naman ng koalisyong trillion peso march na magrarally sa linggo, hindi kasali sa kanila magiging panawagan ang pabagsakin ang pamahalaan o mag-resign ang mga nasa pwesto. Binasa ko rin sa aking opening statement, sa unity statement, lalong-lalo na hindi tayo sumusuporta sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano pa man na papalitan yung ating government ngayon. In other words, we adhere to the call of the Constitution, democratic processes ang ating sundin. Kung mag-resign man sila, dapat daw naaayon pa rin sa konstitusyon ang susunod na mangyayari. For both of them to resign, then we expect the constitutional order to follow, which is the Senate President assumes immediately takes his oath of office and hold the elections within 90 days. And for us, we will prepare to have a candidate that will win in such a scenario. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Nagkita na po sa personal ang sparkle star na si Eman Bacosa Pacquiao at ang kanyang crush na si Jillian Ward. At ininaos naman ngayong araw ang black carpet premiere ng KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Nalalapit na ang next level na takutan. Pero bago pa ipalabas sa mga sinehan, ang KMJS Gabi ng Lagim The Movie, rumampa muna ang mga bida nito sa kanilang black carpet premiere.
Present ang award-winning journalist na si Jessica Soho. Ganon din ang mga bibida sa 3 kwentong hango sa real-life horror stories. Si Miguel Tan Felix sa kwentong Pokong, Sanya Lopez sa Berbalak, at sa 2 kwentong Sanib, nariyan si Jillian Ward. Nagkita pa nga si Jillian at ang bagong miyembro ng Sparkle family na si Eman Bacosa Pacquiao. Sa isang panayam, umamin si Eman na crush na si Jillian. Nagyakapan pa ang dalawa. Nagbigay rin ng suporta ang iba pang Sparkle stars. Naroon din sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdeleon at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Hindi man nakadalo sa premiere, ibinahagi ni Elijah Canla sa social media kung gaano siya ka-proud na maging bahagi ng cast ng pelikula. Fit for a Queen ang pagsalubong kay Miss Grand International 2025 Emma Tiglao sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Panay kaway si Emma habang nakasakay sa float na ang disenyo inspired sa isinuot niyang evening gown sa kompetisyon. Inaabangan na rin ang pagbabalik bansa ngayong gabi ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. Si Atisa rin ang nag-third place para sa kanyang Beyond the Crown advocacy video tungkol sa youth empowerment at leadership development. Kinilala rin para sa Best National Pageant ang Pilipinas. Matapos naman ang mga alegasyon ng nagbitiw na judge ng Miss Universe na rigged ang kompetisyon, naglabas ng pahayag ang pangulo ng organisasyon na si Raul Rocha. Sa isang social media post, iginiit ni Rocha na walang huradong nag-resign. Isang oportunista umano ang nagtanggang gumamit ng kasikatan ng Miss Universe para magkaroon ng followers. Magsasagawa rin daw sila ng legal action. Nilinaw ni Rocha na 100% private organization ang Miss Universe. Hindi rin daw bayad ang mga hurado. Aniya, the results speak for themselves. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Mga kapuso, 31 araw na lang, Pasko na. At tad-tad na ng kumukuti-kutitap na mga parol ang isang kalsada sa Pagadian City. Ang mga parol nagmistulang mga candy na nakasabit. At hindi rin mawawala si Santa Claus at ang kanyang mga elf. Tampok naman sa Tampakan, South Cotabato ang mahigit 5,000 Santa Claus sa iisang koleksyon. Mula sa maliliit hanggang sa naglalakihang Santa, mayroon sa Santa Clubhouse na bukas po sa publiko. Ayon sa may-ari nito, 2014 nang simulan nilang ipunin ang mga Santa Claus. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.